kautusan ng Diyos mula para sa mga tao at sa kanyang mga nasasakupan. Dahil dito nagpapatunay na ngayon na hindi natin masabi kung nagkataon, dahil ito ay talagang nakatakda na mangyayari. Kung ano mga kaguluhan ang nangyayari ngayon, katulad ng paglabas na kung ano man ang mga bagay na gawin ng gobyerno o ano man. Ngunit isa lang kasi yan masasabi natin kung ganyan. Dahil tayong mga tao, aminin man natin, hindi marunong makontento kung ano. Dapat makontento tayo kung ano ang mayroon sa atin. Dahil binigyan naman tayo ng kapangyarihan ng Ama, ay pinatawag sa atin ito, simula ang tayo pinanganak sa mundo. Kaya ito sa malapit tanong na naman, ano po ba ang kapangyarihan na pinatawag sa atin ng Diyos na siyang walang mga pag-ibig? Ano po? Dahil ang pag-ibig, kaya ka nitong pasayahin, kaya ka nitong paglakin, kaya ka nitong paglakin. Dahil tulad ng sabi, ang lagi sinasabi nung nakakasatin nung na ang pag-ibig ang siyang susi ng lahat. Ang pag-ibig ang siyang magpapakonklud sa ating lahat. Ngunit, nandito na naman tayo sa pag-ibig. Pag-ibig ang siyang nagpapasusi sa atin. Ngunit, ito ang pinakamalaking problema natin mga. Dahil sa tayo hindi marunong mag-intento, naghahanap tayo ng wala sa. Kaya sabi nga naman, mamuhay kayo ng simple. Mamuhay kayo na ayon sa kalooban. Mamuhay kayo na bilang isang tao o hindi isang tao. Bakit sinabi ito? Isabihin ko lang yung tayo. Gagawin ko ang gusto. Dahil lahat tayo, sa naman natin, hindi lahat naman tayo yung pangangailangan sa pang-araw. Ngunit lagi natin tatandaan na lumabas ang timbangan, na ibig sabihin ay timbangin ninyo ang inyong sarili at timbangin ninyo ang material at ang spiritual. Dahil hindi pwedeng nabubuhay lang tayo sa bilang spiritual, hindi rin naman pwedeng mabuhay tayo bilang material lang. Kung hindi kayo at ito na iyong titimbangin para sa ganun, ay matuklasan mo kung ano dapat matuklasan sa amin. Dahil nga sabi na noon, maraming tumatawag sa Diyos sa oras sa kanilang pangangailangan lamang. Ngunit pag hindi nila pangangailangan, ito ay nabalik na lang. Sabihin natin na kapag sinungaling tayo sa kapwa natin tao, ngunit sa Diyos na siyang hika, ay hindi ka na. Kasi bago pumasok ang 2025, sinabi na sa akin naman yun na ang 2025 ay daan ng pangalawang susi na ipamaba mo ang aking kautusan mula sa aking ibig sabihin mo, ang kautusan na ito ang hindi lamang para sa mga tao kung hindi para sa ang sabi ng naman na walang hindi dapat sumunod sa aking kautusan dahil lahat ng nakikita ninyo at hindi nyo nakikita ay akin. Nahilugod sa aking kaya. Ibig sabihin lahat tayo ay baba. Ang sabi nila, paano yung mga taong magsalaman? Paano yung mga taong lubos na ang kanilang kasakiman sa kanilang sa masalit ng ganyan. Ihirap mo sa akin kung sino ang taong na yun. Meron na. Ngunit, sa pagtitimbang ito, sabihin na natin, sinasabi nito, nagkaroon ka ng kasalanan, kasalanan, kasalanan. Tayo ay hindi na pinapatawad ng Diyos. Which is ito. Sa aking pangalawa, sa aking pag-aaral, hindi. Kaya nasabi mo ng Diyos, nang bumaba ang anak na salita, inayos mo ba ang mga ayos? O inayos mo mga ayos? Kayo po ba, tatanungin ko, aayusin mo ba ang ayos na o aayusin mo ba ang sira? GMD, pinapatawa sa atin. Ayusin natin. Muna natin na ayusin ang ating sarili bago natin tutulungan natin. Dahil hindi natin kaya tulungan ng iba kung hindi natin ayos ang ating sarili. Tama po ba? Kasi sa takbo ng spiritual, ang iniwan natin hindi maraming nagbabago. Maraming nagpapataasan.
Maraming nagsasabi niya ako ang ganito, ako yung ganito. Ngunit sa salita, meron sila. Ngunit sa gawa. Yan ang isang katangian na nakita ni Toralitos kay Apo Ido. Kaya niya ito. Ng kanyang tumulot ng Espiritu. Kaya ibinigay niya sa kanya diba? Alam nila na sa darating na panahon ay magkakang panahon. Dahil ang Espiritu hindi basta-basta nagbibigay ang kahit anong bagay. Hindi na ba ang selyo na kanyang kautusan? Hindi na kanyang luma at bagong henerasyon? At ang ibig sabihin ng radyo, ihayag ang katotoo. Ihayag natin ito. Huwag tayong matakot na ihayag ang katotohanan. Kung alam natin sa sarili natin, ngunit isa lang ang masasabi ko. Bago nyo ihayag ang katotohanan, kailangan malaman sa sarili ninyo at magkaroon kayo ng patotoo sa sarili ninyo na tama ang pinaka. Dahil kung walang makakapagsabi kung tama ang pinahak ninyo, mas kayo rin mismo sa sarili ninyo. Hindi importante ang gamit, hindi importante kung ilan ang pinag. Maraming nagsasabi na ay, kasi ganito ang ginagawa namin, ganito. Hindi na kukuha dahil marami kang natapos. Kung hindi, ang sabi naman, gumanap kayo ng totoo. At paupuhan ninyo ang katimpalan. Kaya kayo, lumalabas na kayo ng mga bagay na problema kayo sa gobyerno. Isa lang itong patunay na ang mga Pilipinas ay nililisan. Totoo naman, ang Pilipinas. Sabi nila, number one, pero ang totoo yan, lahat naman ng bansa ko. Hindi natin mo kahit ka sa loob ng isang religiyon o sa bahat, hindi natin may iwasan. Kaya nga sabi ng ito, dahil ibig sabihin, kung naging gano'n ka, hindi ka nagtutulog. Ang pinakamalaki kasalanan na pwede kong gawin sa Diyos, sa sarili, ay ang magsinungaling ka sa sarili. Kasabihin ng isa, ay nakita ko ang Ama sa kalangitan. Yung isa naman sumubay kahit hindi nakita. Nakita ko kahit hindi. Ang ibig sabihin lang, hindi ka nagtutulog sa sarili. Naging totoo mo, lupa sa ng ibang. Hindi na kasi importante ngayon kung ano mo bang religion. Hindi na importante kung ano mo kasi lumahan. Hindi naman importante kung ikaw ay nilang pagkakas. Kaya sabi niya naman, ang lahat ng pagkakas na bagay na doon sa mundo ay panagalan. Kasi pumasok na tayo sa trade na. Hindi na tayo. Yan ang sabi sa akin ng mga bago mag-ipat ang Pilipinas sa akin. Anak, maghanda kayo dahil ang digmaan ng tao ang dugo at tubig ay akalo sa lupa upang sa ganun ang lahat. Sabi ko, hindi tanging ba pwedeng gawin para hindi na tayo magagawin ito? Wala na. Dahil ang tao ay pinagbigyan ng paulit-ulit ang hanggang. Ngayong panahon na para i-fuse naman ang hanggang. Nagsabihin, ito mo sa sinasabi ni kaagad na kami na ang mundo ay hindi. Kung hindi, ayusin ito. Dahil, kung tutusin, ano ba talaga ang pinaka-problema ng mundo? Ngayon, magiging isang tanong ko, ano po ba talaga ang pinaka-problema ng mundo? Para malaman natin. Kasi, nakuha rin namin ang mensahe ngayon ng kapalitan ng Indonesia na siya yung nilagay na kasya ng panahon doon. Dahil tututuusin, totoo naman ang sabi sa mensahe. Ang pinaka-problema ng buong sa nila ay tao mismo ang problema. Hindi ang
sanlibutan, hindi ang kalikasan at hindi ang kalangitan. Hindi naman gagalaw yun kung hindi mo tutunin. Kung hindi ko sinasabing nilalapastangan ito ang pinagdala. Andiyan na yan. Hindi lang natin ito napapakalagahan, hindi lang natin ito binibigyan ng halaga, kaya nasisira. Sabi na natin mo, may natin pamamahay para sa araw-araw natin pagluluto sa mga makakain. Pero, dapat talaga ang marunong tayo respeto ang kung ano. Dahil habang inaabuso pa sa natin ng mga bagay, hindi natin nababalik. Ganyan tayo. Habang unti-unti natin inaabuso ang ating sarili, at unti-unti natin pinapabayaan ang ating sarili, anong magiging lagay ng ito? Masisira. O magiging na at magkakaroon. Dahil ang sabi na, wala akong itinatag na kahit anong magtakanan sa mundo. Ang pinaka-importante na tinataganan ay puso at sarili. Yan ngayon na ginagamit ng mga ito. Dahil ang sinasabi na doon sa Biblia na ang tunay na iglesia ni Cristo hindi ang simba. Ang tunay na simba ay ang hanggang. Kaya nga dapat linisan natin ito ang hanggang ng ating mga. Kundi hindi ko sinasabi na tayo magmanis. Kung hindi, gawin natin ito. Dahil katotohanan nila ang pinapairan ng mga ngayon, dapat maging totoo tayo sa pagkakala. Dahil marami sa atin na gumaganap, nasasabihin nila ay sila ay tupa. Sila ay tupa. Ngunit marami rin kasi sabi na sila ay tupa, ngunit sa kapitibagura ng kanilang kalungkulan, sila ay isang kambing na sumusuway sa oras na ito. Ibig sabihin, hindi sila nandito sa kanilang sarili at dahil ang tanong ko na rin saan. Bakit? Marami namang gumaganap. Marami namang may ibang sekta ng spiritual na gumaganap na sinasabi nila na sa kanila ang katotohanan. Pero bakit hindi sila? Ang lagi lang nilang sinasabi na nandito ang katotohanan. Nandito ang templo, nandito ang ganito, nandito ang kapangyarihan na sa akin. Anong nangyayari? Dahil hindi nila pinagkakaisa. Kasi, tulad na ng lumabas na sa video, ang pag-ibig at respeto. Kaya nga mayroong pag-ibig at respeto. Ganon din sa pagmamahal. Bilang isang pamilya kung asawa, bakit ba kaya sa dahil sa pag-ibig? Hindi dahil sa dahil yun ang pinakatawag na pangyari ng tao. Kaya nga sabi ko hindi pa rin nakatuto ang tao siguro ano ba ang kulang na patutuo sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya. Ano po ba ang kanilang hindi naman lalakas. Pero hindi na binibigay ko ng 100%. Pero pag binigay ng ama 100%, ang tanong, mahanap ko ng anak. Kaya binigay lang sa atin ng 90%. Kaya ang sabi naman, kayo magmahalan, kayo ay magkaisa ng ayon sa katotohanan.
Dahil ang nasabi ko na rin niya kay Rachel Daniel, mahal na rin na, sabi ko sa kanya. Kung yung sinasabi ko mataas-taas ako pang kaya naman yan, at hindi ko naman pinag-question kung ano kung bang meron ko. Walang galang. Pero, aanhin natin ang kapangyarihan kung wala tayo. Nasaan? Parang isang kanya. Kumagat man ang isa, hindi mo siya. Pero kung kumagat ang lahat at marami, ibig sabihin, pinakamahalaga pa rin na tayo magtutunan. Dahil hindi naman natin ito kakayanin ng isa. Lahat ng ito, kailangan igaan natin sa katotohanan. Kaya hindi naman ang kaya. Ibig sabihin, ang Supreme Court, ibig sabihin nito, ay ang batas na siya ito. Kaya nga, napansin ko natin ng downtake, ibig sabihin kasi pagkakaisa ng 12 tribo na 12 nilikha ng Ama sa 12 lahat. Ibig sabihin, lahat natin nabigaan sa Diyos. Kaya ito yung pagkakaisa. Bakit tayo pagkakaisa? Dahil sa anong kadahilanan bakit tayo nagkakaisa? Dahil sa Diyos. Bakit tayo nagkakaisa? Maraming ibig sabihin. Nakikipagkaisa ka dahil gusto mong malaman ka. Gusto mong ayusin ang buhay mo na anong meron ka ngayon. Kasi, ano naman natin, marami sa mga tao kaya sumasama lang sa mga katuruan ng Espiritu dahil nagkakanap lang sila ng ilato. Unang kanilang pagdating. Kaya naman nagkakasakitan na dahil na nakikita sa kapagalaman. Pero kung iisipin ninyo, ang ibang tao na tumakanta, bakit relax na rin? Bakit medyo bata yun tayo nagkakasakit? Dahil ibig sabihin na nito, isang kapitang patuloy na hindi niya pinapagawa. Tayo na sa panahon na ng malapit na isang kaya pagpasok na ito, pinakita ka agad, pinalabas nila ka agad na ang simbolo ng orasan. Ibig sabihin, ang simbolo ng orasan ay siyang nagka-countdown sa akin. Ibig sabihin, ang oras ay marami. Pero tinanong din ako niya rin ng Iranda, Elizabeth, sabi sa akin, anak, meron ba nagpagawa sa iyo ng simbolo ng orasan? Wala. Hanapin mo ito saan. Kaya hindi sinabi sa akin na nasa iyo. Hayaan mo siya. Kasi hindi ko pwedeng iuungan ng simbolo ng orasan kasi kakakuha ang oras dahil ang ibig sabihin kasi nun, ganito ba niya? Hindi ko na problema. Sabi ko, kapag ako inutusan ng Ama, kahit sino pa, ay hindi ko pwedeng sabihin niya. Hindi ko ba? Maging maganda man ang manigigit na nabasan nito, hindi. Basta pag ako inutusan ng Ama, ay siya. Ibig sabihin, ang katawan ko, ang aking pusipan, at ang aking kalyo, ay hindi sa akin, ibig sabihin, kung ano pa ng kanilang iluloob na kailangan gawin, ay siya. Nang muling pag-uusap namin yung ang hawak ng spiritual group sa Paway Locos, na siya po pinapagpupuan ng Pamilya Marcos. Nung nag-usap kami ng nakaraan, ang sabi niya sa akin, bakit mukhang hindi ko makakadala sa titular ng television kung may pangalaman sa mga ginagawa. Pero pinaparating ni Pangulong Marcos na kailangan makadala kayo sa mga kanya. Hindi ko parang kung ano dito yun. Kasi ngayon nagkakaroon ng tutulugan kaya hindi ko namin mag-i-story kung kaya naman yan. Ngayon, doon na naman hindi Pangulong Marcos niya kung saan nagkakaroon.
Kasi maraming sinakatutan na sinasabi nila nasa kanila ang katotohanan, etc. Pero nakikita naman nila na wala sa hindi mo lang alam kung pwede mong isiwala, pero may ibang detalye ako pwede isiwala na inilabas naman nila ang ibang bahagi na itinago ng mga ngunit ang hindi na lang naglabas ay ang para sa spirit. Dahil hanggang ngayon, hindi nila mabuksan yung account sa sister dahil ang nakalagay din na signatory is spiritual wonder. Ngayon, sino ang nakapangalan? Wala pa. Wala na naman yung papangalan na gano'n ako. Kasi yun na lahat. Dahil meron po na kailangan buksan doon. Ngunit, sabi na naman sa akin, sige, simulat mo. Pero wala pa rin marami. Dahil ang sinasabi ko na ay na Elizabeth, ay ang gobyerno spiritual. Ang gobyerno spiritual, isang malubuhay. Dahil ang unang makakalakon nila, gobyerno ng tao. Pangalawa, ang mga religion na lang ninyo. Pero ako, kaya malubuhay. Kaya ang sabi, kung gusto nyo itatawag ang gobyerno spiritual, kailangan mag-isa. Dahil kung hindi magkaroon ng pagkakaisa, magagamit. Kaya sabi niya, ang tao hindi marunong. Kasi ang tingin nila sa mga religion, kapangyarihan ng alin. Ang hiliman natin yung hindi. Ano ang kapangyarihan ba ng pambawal ng religion? Tao, bagay, simbahan. Kaya dapat yun ang isang bagay, isang tukso sa atin. Kaya kung maaari, kung ano meron sa ating ibigay yun, huwag tayo mga mga. Wala namang masama din na kung mga tayo ng mas hindi pa sa meron tayo. Pero lagi natin tatandaan na yung mga bagay na yun, hindi natin hangarin. Pero pagsikapan natin. Huwag natin ito ipilit na gawin na dumating pa sa point na gagawa ka ng isang bagay na alam mo makakawat ka. Gawin mo ito na naayos sa kapitulan sa kalita. Hindi ko, ay gusto ko ito. Nung utang na ako ito. Bahala na ito, babayaran ko ito. Pinagyaran ko ito. Kailangan pagsikapan. Yan ang nangyayari, yan ang umuwang pinatawag na corruption sa lupa. Dahil hindi sila makagpento. Kaya ang mensahe lang nito at tayo magkaisa at lagi natin itiran ang katotohanan sa ating sarili. Ang katotohanan na tayo ay naniniwala sa Diyos na siya ay likha at tayo ay maging totoo sa ating sarili. And sabihin na natin hindi naman nila alam yung mga kasama ko na ako hindi talagang hindi mo naniniwala sa mga ginagawa ng ako. Pero, which is normal lang naman yun na nangyayari sa isang tao dahil nalaanin ka. Dahil ang spiritual na isang aral, na isang mataas na uri ng aral tungkol sa Diyos, sa buhay. Ang pinag-aaralan natin dito, ang komunikasyon sa Diyos at sa tao. Dahil yun ang pinakamahalaga na kailangan natin matutunan sa atin. Dahil dito, sa katuruan ng spiritual, walang kapangyarihan. Dahil ang pera, pang-material. Sabihin na natin pangangailangan natin sa araw-araw, pero lagi natin tatandaan. At dapat, ang pera ang tungkol sa tao. Hindi ang tao. Yan tayo nalulog, yan
diyan tayo nasisira, diyan din tayo nagkakaroon ng dito po. Na siyang gumagabay sa bawat tao. Tumigil din ng tulong, tulong. Hindi mo masabi, ng araw. Malay mo, sinabi ko lang ito sa nalakan niya. Masabi ha? O kasi nasabi ka kaya. Pero, hindi. Hindi ba? Marami siya. Narating na ito. Kaya naman sinasabi ko lagi sa inyo. Maging totoo tayo at gamitin natin yung pag-iisa. Kaya muli, wala ba lahat kayo sa ating lahat? Masaya at buhay pag-ibig sa ating lahat. Yes, maralagi buhay pag-ibig din daw. Thank you. Maraming salamat at kunting paliwanag at binigay mo. Dahil yan, ang bagay, isang sinunod siya at pagpapaliwanag ko. Walang posible, basta ng Diyos ang masutos, walang posible. Lahat tayo iipunin ng Diyos. Kailangan natin magkakaisa. Hindi natin ang bawat isa sa atin. Huwag na tayo mabusta, isipin natin ang makakabuti sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At lang, ama natin talaga. Dalawa ng paraan yan. Dahil lahat yan, walang posible sa kanya. Dahil dito, ang gawa niya at sa templo at gawa natin dito ay isa sa kabutihan. So, dahil lahat man, ano man, ang pinagagawa ng sa atin para sa kabutihan. O hindi, hindi talaga. Huwag natin baliwalain. Dahil yan ang tahanan patungo sa kaharian ng Diyos. Ang pag-ibig, ang iyong dala. Wala kang iba ang kanya. Ito ang ipakita ko sa kanya. Ramon na ito. Dahil alam mo, marami pang darating dito. Hindi ako nagpadala dito kung hindi ang Diyos. Lahat ang misay galing ko. Dahil gusto ng Diyos pagkakaisay ng lahat ng spiritual. Dahil ang spiritual, ang siya na may libro sa Diyos. Dahil lahat tayo sa espiritu din tayo, espiritu din na taon tayo. Bilang araw ng espiritu din tayo, katulad. Ngayon, kung gusto ng Ama, at magkakaisa tayo sa aroma, ang espiritu mo, ang ibig ang tira. Walang bilang kayo mga sinasabi ko sa inyo walang pinita. Bilang araw, pagdating na oras yun, yung sinabi ko kayo na nangyayari yun, magtambak kayo ng kayamanan ng pagkakas. Dahil yun ang mahalaga sa lahat para sa atin. Ang sinubo ng Diyos, ang siya ang papaliwanag sa bawat isa. Yung pinakatalang para malaman nila. Basta kayo, magsimula ngayon, magbago na habang may katawan kayo, magbago kayo. Bilang oras, pagdating ng panahon at iwana kayo, naghanda na kayo, meron na kayo kayamanan iharap sa Diyos. Ano ba iharap natin sa kayamanan na gusto ng Diyos? Ano ba kapatihan ng kamahal? Yun ang kailangan ng Diyos. Kung tamang sinabi niya, kailangan magtrabaho tayo. Unay natin ang Diyos, humingi ka ng gabay para tayo ay pinagabayan para marahil sa atin. Ang blessing at marating sa atin. Kailangan natin kung may kapal. Ang nagbibigas. Muna, gumawa sa atin. So, kailangan natin magkaisa. Shout out kay Anton. Iisa ang layunin natin. Kung ano man ang nakita niyo, bawat isa, yung ginagalang nila, dalagin natin. Respect to respect. Iisa talaga natin mamaya sa pag-ibig ng talaga. Si Jesus, si Rizal, kung ano naman ang mga nirespeto, respetuin natin dahil ilang oras tayo harap sa Diyos. Kung sabi ng Diyos, namintas ka ba? Ikaw, kung nagawa sa mundo, ano nagawa mo? Namintas ka ba?
ka namigtas dahil wala kayong karapatan namigtas. Ang Diyos lang ang pwede namigtas sa inyo. Dahil siya ang hawa ng lahat dito sa inyo. Amen. Siya ang buhay natin. Siya ang tunay na tagaligtas. Maraming salamat. Mir. Kanina, may isa sa kanila. Ayaw na ulitin. Baka sabihin nila, paulit-ulit. So, kailangan natin, lumati sa kapatiran natin, brother, lahat, ang ihangad namin, ang isang pastor, ang ihangad namin, kapayapaan. Gusto magsalita, brother. Gusto mong paliwanag sa kanila. Kahit kunti. Importante, nasa iyo ang desisyon. Yes! Dahil, kapag kilala ka lang, masaya na. Di ba? Andito tayo.